tao kasi that time, tapos pa lang siya magpakain ng 5,000 na tao sa 5 gardenia at 2 sardines. Oo. Ginawa niya tapos pa lang yan. So pagdating doon, nakita ni Christ, okay disciple, mauna na kayo. Go, ahead of me. Okay. Punta kayo sa other side. So everything salita si Christ nagpaiwan. And then, when, nung gabi na yon, Christ went up into the mountain and then pray. Tapos, habang siya nagpipray doon, along the way, yung kanyang mga disciple, nasa kalagitnaan na ng dagat. Tapos, tossed by the wave. And the wave is contradict. Papunta sila doon, papunta naman dito yung hangin, mahirap sila pasalubong. So, did Jesus Christ appear? Nagpakita si Christ na lumalakad sa tubig. Iba ito yung meron na si Quinto, yung si Christ nandun na natutulog sa bangka. Pero ito, but this time, Christ is walking on the lake. Linalakaran niya ang tubig. Common sa atin, alam natin hindi nilalakaran tubig. Yung tubig ay linalam niya. Dahil doon sa nakita ng mga disciple, natakot yung mga disciple. Natakot. Sabi nila, it's a ghost. Sabi naman ni Christ, take courage, don't be afraid. It is I. Sabi niya, ako si Kristo. So naman laman nila yun, si Peter talagang responsive. Sabi ni Peter, if it is you, Lord, tell me that I come to you in the water. Sabi ni Jesus Christ, okay, come. Nung marinig ni Peter yun, don't hesitate, pag-aalilangan, walang doubt, siya bumunta sa tubig, lumakad sa tubig. Pero doon sa sinabi ni Peter na gusto kong makalapit sa iyo, yun lang sinabi niya, pero hindi niya sinabi na siya makalakad doon sa tubig. Siya gusto lumapit sa Panginoon. Pero ang bonus, nakalakad siya sa tubig. Nung makalakad siya sa tubig, lumingon si Peter, nakita yung wind, yung hangin, natakot siya. And then he began to sink. Lumubog siya. Nung lumubog siya, then he cried out, Lord, help me! And then Jesus Christ, immediately, he stretched his hand, tapos sinawakan siya. Sinip si Peter. And after that, wala nang sinabi, kinagaban ni Jesus Christ si Peter, o pinakalayan ba si... Basta, doon sa 32, nandun na siya sa bangka. And then, nakita ng mga disciple na nanonood lang sa kanila habang merong event na nangyayari, merong hibalang nangyayari, yung mga disciple tahimik lang. Then, you are worshiping. You are truly the Son of God. You are worship Jesus, you are worship God. Dahil sa ganung pangyayari. Ang tanong, ano ang makukuha natin sa istorya ngayon? Para sa iyo, ano ang aral o lesson ng kwentong ito mula sa Biblia? Kaya comment na magpapakita na interesado ka sa Diyos at na ikaw ay nagmamahal din sa tao. Sharing is caring.